Nababanggit niyo po kanina a lot yung about sa Gen Z and gaano po ba kahalaga para sa inyo yung being in the industry for 25 years, yung pagbibigay ng pointer sa mga bagong pasok sa industry? Sabi ko kanina, wag kayong pasaway siya. Agree. Hindi kasi coming from us, na ginapang nga uli yung career, ginapang hindi naman kabilang yung sugo. Naranasan namin yung ganyan, no? Diba direct, naranasan din mo rin direct yan. So, para sa akin talaga, mas masarap maranasan ng success pag nag-fail ka eh. For me, Kasi pag diretso kong gano'n, di ba ba? So, maganda yung gano'n na, oh my God, sinubukan ko to pero hindi naging effective. Alam ko na sa next. So, pag ganun roller coaster yung career, kaya itong mga swerte, nagbibigyan ng pagkakataon, unang opportunity na biglang sikat. Hindi ko sasabi lahat marami naman ding mga bait. Marami naman ba, direct? Marami mga bait. Marami ako nakasama ng mga sobrang mga nagba-viral, ganyan, yung mga sa TikTok. Marami mga bait. Yun nga lang, dapat i-maintain. Ang tanong dyan is, paano mo ma-maintain yung longevity? Kasi panahon ngayon yan ang pinakamahirap naman talaga. Mahirap. Kasi nga, sikat ka ngayon, bukas wala ka na. Kasi nga dahil sa isang viral lang. Isang viral clip. So ngayon, kailangan mo ng material, di ba, Direk? Tsaka yung siguro tama si Miss Kay, like, yung sinasabi niya na yung gano'n. Like, yung naramdaman namin lahat ng mga downs, that made us appreciate more yung value ng work, ng blessings, ng trabaho. And yun din nagpapatibay sa atin to move forward and to be more grateful. And to reinvent. Pag alam mo, teka lang, paano nakakali ako sa ganito? O, pues, gagawin ko to. Especially now, kasi ang bilis ng transition ngayon. Hindi gaya nung time namin before. Ang love team, minimum 5-6 years. And now, ang bilis ng parang. So talagang, really have to reinvent. And kailangan may mga offer ka laging ba. And as an entertainer or a performer, dapat meron ka talaga, na comedian, stand-up comedian, singer comedian, whatever, basta entertainer, kailangan may bago ka pinapakit sa tao. Meron ka sarili mong material, hindi ka nang gaya, hindi ka na, diba? Pwede naman marami nagtarang, diba? Yung mga nag-impersonate, marami naman ganyan, pero sana gawin nyo inspiration. Yes, pwedeng inspiration because ano pa rin naman, diba? Imitation is still form of flattery. Pero importante pa rin may sarili ka material. Gawin nila yung price tag. Uy, masak sila dun Diba? Ganon, yung kailangan mag-isip na ano bang pwede kong pakita na bago. Gawin nila yung Bohemian Rhapsody. Mag-isa. Actually, hindi ako magtataka pag may gumawa ng direct. Pag mayroon ng mga ay, naloko kami, ginagawa ng gano'n. Pero yun. Kaya I'm really, really super proud. Sobra sa concert na to. Kasi naitawid natin ng maayos. Binigay sa akin ni Direk lahat ng pwede niya ibigay ng cornerstone, ng M-Quest. Wala sila, di ba? Hindi, kaya mo yan, gawin mo yan. And for me, this is the toughest, pero ang kinapitan ko siguro. Kasi this is like her fifth concert together. Siguro ang laking bagay nung kabisado ko na si Miss Kay. Kasi ito yung concert kasi na hindi kami masyado nakapag-meeting. Hindi ako nakaatin ng rehearsals because of our schedules. Pero tawagan lang, yung unang usap lang namin, in-explain niya sa akin kung anong vision niya. Si Miss Kay kasi pa nag-concert yan, pa nag-meeting kami, unang meeting, parang buo na yung show papatakbuhin mo na lang. So for me, yung responsibility ko to kumbaga i-visualize yung lahat nung nasa isip niya. Sobrang dali na for me, and happy ako na na-achieve natin yung mga gusto mong mangyari. Oo, sobrang happy. Obvious naman, kita niya may ending, palong-palong, di ba? Wala akong gana no. Wala ka pang gana. Let's watch this. Thank you. Susulitin natin Teka lang. Pagod na ako.